Isang maganda at mapagpalang umaga po ng Lunes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes sa loob ng ikatong linggo sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, supporters, and followers of the Daily Gospel Reflection. Binabati ko rin po ang lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga benefactors po namin, sa mga members ng Samamukas Palad ni San Antonio ng Padua, 1000 Club of St. Anthony, at ang mga tumutulong po sa mga programa namin, katulad po ng scholarship program, Kawang Gawa ni San Antonio, sa mga tulong po na inyong pinapaabot, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Sana po, ligtas kayo sa inyong kalagayan at patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. And once again, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Lunes sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma, ating pong pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po sa ika-4 na kabanata, mga talata 24 hanggang 30. Si Jesus ay umuwi sa kanyang sariling bayan, subalit siya hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Kung kaya't ang ating pagninilay ay may kinalaman po sa tema na kung tawagin ay rejection, on dealing with rejection. Mga kapatid, ang kwento ng Ebanghelyo ay nagsimula sa masayang pagtanggap ng mga kababayan ni Jesus sa Kanya. And shortly after, the joyful acceptance turned into an experience of painful rejection. Sapagkat siya ay kinu-question, pinagdududahan. Hindi ba ito ang anak ni Jose na isang karpentero lamang? Kilala natin ang pamilyang kanya pinagmulan. Nobody naman yan. Wala namang sinabi. Kaya, bakit tayo maniniwala sa Kanya? Saan siya kumuha ng kapangyarihan? Saan nanggaling ang lahat ng nakikita nating Kanyang ginagawa? And so, from doubt, they started to challenge Jesus. Gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nababalitaan namin ginagawa mong himala doon sa Capernaum. At dahil sa kawalan ng kanilang pananampalataya, may kasama pang galit at pagbabanta, hindi nila tinanggap ang Panginoon kung kaya't hindi siya gumawa ng himala. Bakit nga ba tinanggihan si Jesus? Dahil una, mababa ang tingin nila at pagkilala kay Jesus. Napaka-ordinaryong bayan lang po ang Nazaret para pagmula ng isang kilala katulad ni Jesus na gumagawa ng himala at nakikilala sa ibang bayan. Kung kaya't sinabi nila, ginagawa mo sa iba, pakita mo rin sa amin kung talagang tunay ang lahat ng aming nababalitaan tungkol sa iyo. The gospel story went from an experience of joyful acceptance to an experience of painful rejection. Kaya nga nakakalungkot, maganda na sana, pero sa huli, nauwi ang lahat sa pagkalungkot at pagkadismaya. They literally belittled the biological family of Jesus, na kung tutuusin ay parang projection lamang ng kanilang mababang pagtingin sa kanilang sarili. Hindi ba't ito ang anak ni Jose? O diba? Ando na yung pagmamaliit, yung pagdududa. Sa Ebanghelyo po ni San Mateo, may binabanggit pang pangalan ng kanyang inang si Maria, maging ang kanyang mga kamag-anak ay kilala ng mga kababayan ni Jesus. Pangalawa, dahil sinabi ni Jesus ang katotohanan na ang Diyos ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Yun ang katotohanan. Hindi lamang siya para sa mga Hudyo, siya ay para sa lahat.
At ito po ay mabigat na pananalita sapagkat very exclusive po ang pagkilala at pananaw ng mga Hudyo sa Diyos. Na para bang amin lamang si Lord, outside our religion, wala kaming kinikilala, ang lahat ng mga dayuhan ay marumi, hindi karapat-dapat sapagkat kami lamang ang hinirang para maging bayang pinagpala ng Diyos. Bayang kanyang inangkin. Kami ang kanyang mga tunay na anak at kayo ay hindi. Kaya nga, maraming balo sa Israel noon, pero hindi sa kanino man sa kanila pinadala si Propeta Elias. At marami din naman pong ketongin sa Israel noon, pero hindi pinadala sa mga Hudyo ang propetang si Eliseo, kundi sinaaman pa na isang taga-Syria. Kaya inihayag lamang ni Jesus ang katotohanan na ang Diyos ay para sa lahat at hindi para sa ilan lamang at hindi nila yung matanggap. Kaya galit na galit ang mga Hudyo. Minamaliit daw ni Jesus ang kanilang pagiging mga anak ng Diyos. Gayong ang Diyos ay para lamang sa kanila. Parang hindi maari ang katotohanan ipinapahayag ni Jesus. Mga kapatid, John 3:16 clearly tells us that God so loved the world that He gave us His only Son. Ang minahal ng Diyos ay mundo at hindi isang bansa lamang. Kaya't ang Diyos ay para sa lahat at hindi eksklusibong pag-aari ng sinuman. The words of God are changeless and eternal. And so whatever is true about the Word of God will always be true, regardless of our contradicting opinions or false interpretations. Hindi lang nila naunawaan ang kahulugan ng mga salita ng Diyos. They made their own interpretations of the law at akala nila yun na ang tama. Mga kapatid, itinuturo din po sa atin that we need to accept the experience of rejection, but we should not embrace it. Kung ikaw ay nasaktan because of rejection, hindi ka dapat tumambay sa ganung karanasan. Because rejection can be an experience of redirection. God can be redirecting your steps towards someone else na maaring mas makatutulong sa iyo. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. It's not the end of everything. Rejection is not final. It is not fatal. It is an invitation to change your direction. It can make you, but rejection can also break you. Rejection is not always about you. Sometimes, it speaks about them. It can say so much about their attitude and character because we are not what others are saying about us. Because of their bad attitude, maaring silang may problema at hindi naman talaga ikaw. And so, when they see something good in you, they are reminded by their bad attitude that they cannot control. Kaya yung pangit na nasa kanila, gusto nilang ma-project sa iyo kahit maganda ang ginagawa mo. And lastly, the experience of rejection does not define your worth and value as a person. You are not what others are saying about you. Kaya kapag ikaw ay tinatanggihan, kapag ikaw ay dinededma, huwag kang magalit. It is not final. It is not fatal. You can accept it, but don't embrace it. Sapagkat ang rejection ay pwedeng maging redirection at pwedeng maging blessing. Kung hayaan mo na baguhin ng Diyos ang landas na iyong buhay para sa iyong kabubuti. Manalangin tayo. Ang manaming banal, Diyos na makapangyarihan, kung kami man po ay nakakaranas sa pagtanggi at panunuyan ng iba, bigyan mo kami ng lakas na ito'y yakapin. Subalit, kami ay tulungan mo na mag-ibang landas kung ito ang iyong kalooban, sapagkat maaring dinadala mo kami sa mas magandang karanasan at sa mas mabuting tao na higit na makatutulong sa aming kababanal at ikalalago sa buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Mga kapatid, ako po ay nananawagan sa mga nagnanais tumulong sa aming scholarship program dito po sa National Shrine of San Antonio de Padua. Meron po kaming 46 scholars na tinutulungan sa kanilang pag-aaral. Medyo kinukulang po ang aming budget, kaya ano man pong
amount na inyong ibibigay bilang tulong, lubos po kami magpapasalamat sa inyo. Ang Diyos po bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen.